Huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay, modus. Masarap mamasyal sa mall, malamig at pakiramdam at maraming ibang tanawin. Pero may tumatanaw din sa inyo kapag hindi kayo maingat sa mga dala nyong gamit. Panoorin ang modus na mag-inang kawatan para hindi kayo maging biktima. Sa mga tao mahilig mag-stroll sa mall, maging alerto. Dahil ang mga kawatan, mall na rin ang paboritong tambayan. Ang biktimang si Sophia. Habang namamasyal sa isang mall sa Caloocan City, hindi inakalang mandurukot na pala ang kanyang mga nakatabi. Wala na tumutugtog sa phone ko. Bigla ako agad kinapa yung phone. Wala na. Agad nang hingin ng tulong sa gwardiya ng mall ang dalaga. Kilos prontong timbog sina Annie Gutierrez at ang minor de edad niyang anak na itatago sa pangalang si Annie. Sa investigasyon ng Caloocan City Police, nabisto ang estilo ng mag-inang kawatan. Matapos na makuha ng ina ang kanilang dinekwat, agad ito ipapasa sa minor de edad niyang kasama para kapag nasa kote, ligtas ang dalawa sa kaso. Sinampa kong kaso yung paglabag sa Article 308, theft, matubas na piyansa ay 12,000. Dahil sa minor yung maricon, yung bata, 14 years old, tinon over namin yun sa DSWD under RA 9344 kailangan juvenile delinquency. Ang Caloocan ay tigas mukha pa sa pagtanggi. Hindi mo ako yung hindi dapat Kapag napatunayan na siya ay nagkasala, kulong na hanggang 6 na taon ang kanyang magiging sentensya. Sa pagbabalik ng programang tumitibag sa maangas at abusado, reklamo ng isang pamilya lamang sa Sokot, punerarya na obod ng mahal maningil. Aksyon na natin live. Sa saludo, Pilay Mar at may kapansanan, hindi naging hadlang para ipamalas niya ang kanyang husay sa pagbibisikleta. Ang kanyang galing, alamin. Dito sa tito yung reklamo agad namin na aksyonan. Napasugod sa amin ang mga anak ni Lola Valentina Supera para ireklamo ang St. Raphael Funeral Home sa Kongresyonal sa QC. Ireklamo rin nila ang Soko na nagbigay ng pahintulot sa punerarya na kunin ng bangkay ni Lola Valentina. Natagpuan kasi patay si Lola Valentina sa kanyang bahay na nabubulok ayon sa kanyang mga anak. Laking gulat naman ang mga anak ni Lola Valentina nang singilin raw sila ng punerarya ng 99,000 pesos para sa release ng bangkay ni Lola Valentina. Okay, so yun pong inyong nanay, mga ma'am, natagpuan sa kanyang pondo. Tumawag po kayo ng pulis at pulis tumawag ng Soko. And then yung Soko dumating at salip na pumayag na dalhin sa St. Peter dahil meron kayong plan doon. Ayaw ng Soko, sabi ng Soko, doon sa accredited namin na punerarya, which is, ano bang pangalan punerarya ito ngayon? St. Raphael. St. Raphael. Oh. Okay, ngayon, nagulat na lang kayo, nung kunin yung bangkay, ayaw, kaya magbayad muna kayo ng 99,000. Oo, pero hindi yun ang usapan noon. Kasi, actually, nung gabi pa lang, nagsabi, tomorrow, makuha ninyo at 11 o'clock. So, makuha na ninyo rin pati resulta. So, ang bayad lang Para sa ay, autopsy, okay. more or less, libre naman ang autopsy. More or less, ang bayad lang mga, magkano? 14 to 16,000. 14 to 16,000. Pero pwede pang matawaran yan. So, expected namin kasi yung anak ko nag-down ng 2,005. Okay, so in short, nung pagbalik nyo doon, kausapin yung punerarya, yung 14,000, biglang lumobo sa 99,000. Kasi wala na kaming pahintulot na gagawin yung ano ba yung mga So ginagawa meron sila mga ginawa doon na walang pahintulot sa inyo. Kaya yun ang mga charge sa inyo. Sinacharge. Sige po, para aksyonan ng kaso, nasa linya ng ating telepono, si Ginoong Gary Domingo ng BPLO ng QCPD. Pero mas maganda sana kung yung mga sokong mga siraulo dyan sa QCPD. Kaso po, ayaw nila, siguro busy-busy sila naghanap ng mga patay na para mai-repair sa mga punerarya. At malinawang pasisikat ng araw, siguro ang aking duda mga tol, pag may patay yung mga taga-soko, may dala-dalang ice pick. Kung sakaling buhay pa, tapos sabay tawag sa punerarya. Punerarya! Kunin nyo rito. Kunin nyo na rito. Pagdating punerarya, o komisyon ko. Yan talaga racket na Soko ever since. Kahit no reporter pa ako. Yung mga nasa homicide Soko, yan talaga. Mas gusto na madatnan na yung tao, patay na. Dapat, Romel Bugay, dapat makausap natin mga taga-Soko. Sa Camp Crame. Pero tingnan natin Sige, kung sino. BPLO Jerry. makakatulong ito. Ginoong Gary Domingo ng BPLO Quezon City Hall. Magandang hapon po, Sir sir. Rafi, magandang gabi sa'yo. Opo. Sir, pakitulungan naman po itong mga complainant namin nandito. Namatayan na nga po sila.
gusto pa silang patayin sa gastos na 99,000? Actually, napakinggan ko nga, Sir Rafi. Opo, sir. Pinakamagaling ho, padala niyo ho agad sa akin bukas ng umaga at immediately, papupuntahan ko po sa mga inspector po natin, makita po natin kung ano po ang nangyari. At pati na rin po ma-check po natin kung yan bang po punerarya na yan, talaga pong kumpleto po ang mga papeles sa para po makapag-operate sa Quezon City. Ay, salamat, sir. Napakasarap pakinggan. Pero makatulong Padala kayo, niyo po sir. agad sa amin bukas at action po Kailan natin. i-pull out, eh. Opo. So, sir, siyempre, sa pamagitan nyo at sa tanggapan din ng mayor na rin, ni Mayor Bistek, matulungan na din po sa gusto po ng punerarya, ma-pull out na po yung bangkay, sir. Ano po? Sige, sir. Padala niyo po at gagawin ko po lahat ng magagawa natin para po malabas po at matingnan din po natin yung mga china-charge po sa kanila. Kung tama po yan. Okay. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po. Ginoong Gary Anytime, Domingo. Sir Rafi. Yes, sir. Anytime. Thank you po, sir. Okay, ma'am. Sasamahan namin kayo sa Quezon City Hall at yung BPLO, tutulong na rin na ma-pull out na yung bangkay sa gusto nila para mailagay na St. Peter kung saan meron Yun plan na- yung yun na nga po. Okay, sige po. Kasi tiningnan Sige, okay na namin po. po, Bukas na hindi bukas po. namin makita. Masusunod na po yun. Okay na po yun. Ayos na. salamat. Si Colonel, siyempre, ito yung action man. Si Colonel Jose Superman Mulabid Dueñas. Superman. Oo. Magaling ito. Spider-Man. Spider-Man, lahat na. Good man. Colonel Sir, magandang hapon. Magandang gabi, Colonel. Magandang gabi rin po sa inyo. Natawa tuloy si Colonel Dueñas. Colonel, ito pong mga soko, saksakan ng pagka, excuse me, loko-loko po ito, Colonel. At na yung racket nila, nabubulgan na talaga, na nakikipag kasabwatan sa mga funeral homes at para mataga po yung mga kamag-anakan ng namatayan. Tulad po nito, yung soko po sa QCPD, ayaw na po makipag-usap, takot na takot. Biro nyo sir, 99,000? At totoo ba sir na dapat may accredited na punerarya daw yung soko na pagdalhan? Kaya nga sa narinig ko, kasi pwede yun, padala nila sa accredited na punerarya for the purpose of autopsy. Okay. Ngayon, yung pamilya ng biktima may karapatan mamili kung saan punerarya sila Yun. after ng autopsy. Ngayon, kasi parang marami na akong narinig na ganyang reklamo kahit dito sa opisina namin na dumidirekta, Opo. nakuha ba nilang pangalan ng mga pulis na yon? Nakuha yung mga pangalan ng mga pulis, mga ma'am. Nandun sa kapatid namin. Sige po, pag pumunta po sila sa opisina, sasamahan po namin. Dala-dala po Yun, yung mga pangalan. makasuhan natin itong mga pulis na to. Ayun. Sabi ko sa inyo, ma'am, talaga super na ito si Colonel. Sir, sobrang daming maraming salamat po, sir. Spider-Man, Batman, Captain God America. bless po. God bless. Maraming salamat din po. Thank you po. Ayan. Napapanood. Kanina, nagdadalamhati sila at nalulungkot ngayon. Medyo nabawasan. Nabawasan. Kasi, Yung mama namin, andun due for cremation. Tapusin Opo. din namin makita. Ang sabi nasa Blooming Hindi, kaya nga po, dalawa-dalawang tutulong. Yung BPLO, si Mr. Gary Domingo, napakabait din. At si Colonel Dueñas naman, kakasuhan yung mga polis. Patay sila ngayon. Okay, ma'am? Salamat. Yung bang kayo sa gusto po nung punerarya at nung soko, yan po yung makakuha, compliments of Quezon City Hall. Yung si Mr. Ay, Domingo. salamat. Okay. Plus, makakasuhan pa yung mga polis. Okay, ma'am? Bukas po, ma'am. Salamat, Okay. Ang kapansanan ay nagiging hadlang lamang kung ang dumaranas ito ay nagpapaapekto. Kaya sa halip na mawala ng gana, nagpasigla ang isang siklistang may kapansanan sa paa. Saluduhan po natin si Godfrey, ang atletang nagbigay ng karangalan sa bansa. Mapapabilib ka sa ipinamalas na galing ng ating kapatid na si Godfrey. Kahit may kapansanan ay nangibabaw ang kanyang talento sa pagbibisikleta. May diferensya man ang kanang paa, hindi ito naging hadlang. Proud sa sarili kasi kahit ganito ka, papakita mo na kaya mo rin kahit may kapansanan ka. Naging miyembro ng Philippine Sports Association for Differently Abled o PhilSPADA si Godfrey. Ito ang naging paraan niya upang matupad ang pangarap. Sa edad na 30 taon, humakot si Godfrey ng iba't ibang parangal sa cycling. Nasungkit niya ang gintong parangal sa katatapos lang na Philippine Sports Commission National Games sa Bacolod noong Mayo. Sa suporta ng mga tao na iniwala, nakakamit niya ang tagumpay. Mga tao na sumusuporta sa akin, pag may moral support kasi, sige lang ng sige yan kasi may tiwala sila sa iyo. Isa kang tunay na modelo sa lahat, Godfrey. Kaya dito sa T3, saludo kami sa iyo.
Para naman po sa mga nagnanais tumulong sa mga nasalanta ni Sendong sa Mindanao, tumatanggap po ng donasyon ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Pwede po kayong magbigay ng cash donation sa mga bank account na naka-flash sa inyong mga TV screens. Para naman sa mga nasa abroad, may dollar account po ang Alagang Kapatid Foundation. Nakikita niyo po yan sa inyong mga screens, ang mga bank account, bank address at SWIFT code. Maaari po kayong magbigay ng mga pagkain, damit, kumot, banig, water containers at mga gamot. Dalhin lang ang mga yan sa News 5 Action Center sa TV5 San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Para sa mga katanungan, maaari kayong tumawag sa hotline number 938-6393. Okay, doon sa yung sa Soko, Ayan. hindi naman talaga lahat na yung pagbanggit ko, pero marami talagang gumagawa ng mga pulis yan, maging hindi Soko. Yes, sir. Yung sinasabi ko na Yung mga- may dala pero hindi naman lahat, hindi Yung naman. mga control rapi, yung sa mga homicide, yung unang darating doon. Pag sinabi may patay, tatakbo yung homicide, yung investigador. Kasabwat yun, siya mismo magsasabi. Kasi- Siya yung tamatawag sa punerarya. Or Yeah. bisa nga, Oo. nakasakay ng investigador sa truck ng punerarya. Yun ang service nila. Pero in fairness, totoo yung sinabi mo, Raf, na hindi lahat ng mga nasa Soko dahil may mga gagaling dyan. Although, pero katulad din sa atin sa hanay ng ating industriya, ng mga nasa media, may mga balasubas, may mga matitino, ganun din sa Soko. Balansehin natin kasi baka sumama ang loob nila. Tama. Okay? Pero, ang masaklap nito, yung pinakahepe ng Soko na sana he should save the day for his people, his organization. Yun ang problema Yung ron. Poncio Pilato General, nakalimutan ko ang pangalan. Dapat magsalita siya. Yun. Rafi Ganirayan, imbestigahan ko ako Tama. gagawa. Yung mga sinasabi mo, nababalitaan ko, mali yan. Yan. Pero ayaw niya eh. ayaw niya. Nawawala ang kanyang kapangyarihan. Ilang beses natin siya tinext, tinawagan, ayaw niya sumagot. Iyon ang sinasabing binibigyan ka ng pagkakataon para mapakinggan at binibigyan ka ng pagkakataon para i-assert mo ang inyong kapangyarihan bilang pinuno at para idepensa ang pangalan ng Soko. Kaso ayaw niya. Sumusoko na siya sa mga... Suko na siya! Soko na siya sa mga Suko! sinasabi natin. Yan siguro yung general na tinatawag nila si General Pontius Pilate. Poncio Pilato. But anyway, next time, Soko, sige, bigyan ka ng pagkakataon, general ka, kung sino kang Poncio Pilato, general ka, pwede kang sumagot Yun. at ibigay yung side mo. Yan. However, we gave you the chance, ayaw mo eh. Yun. Nag-iinarte ka eh, para kang binabae. Para Okay? naman doon sa mga nasa ibaba na medyo sumasama ang loob nila, hindi namin nilalahat. Totoo. Dahil sa hanay din namin sa industriya ng media, maraming house show, maraming mga sabi, balasubas, loko-loko, may mga matitino, kapareho niya. Kaya yun. Amen. Yan ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, ako po, si Rafi Tulfo. Magandang gabi! Salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo! Ako naman po, Sir Erwin Tulfo, para sa inyong mga reklamo, tumawag lamang po sa T3 hotline 0918-933-T3T3 o 0918-983-8383. Hanggang bukas mga kapatid, ito ang pader ng Serbisyo Publiko T3. Ang bumangga, diba?